Sa unang pagkakataon mula nung bumaba siya sa pwesto, nagpaunlak ng isang sit-down interview si dating Pangulong Noynoy Aquino. Nagsalita rin siya tungkol sa kasong kinakaharap niya kaugnay ng Mama Sapano encounter na ikinasawi ng SAF 44. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Lay Alvis. Lay? Jessica, handa raw si dating Pangulong Noynoy Aquino na sagutin yung mga ipinakakaso laban sa kanya ng Ombudsman kaugnay ng Mama Sapano operation. Mula nang bumaba sa pwesto noong isang taon, ngayon lang nagpaunlak ng mahabaang television interview si dating Pangulong Noynoy Aquino. Dito siya nakatira sa tahanan ng mga Aquino sa Times Street, Quezon City. Bagong renovate paglipat niya noong Hunyo ng nakarang taon. Tinanong ko siya tungkol sa ihahaing kaso ng Ombudsman na usurpation of authority at graft, kaugnay ng pumalpak na Mama Sapano operation kung saan namatay ang tinaguriang SAF 44. Ayon kay Aquino, hindi siya nabigyan ng pagkakataong sagutin ito sa kanyang counter affidavit dahil reklamang reckless imprudence resulting in homicide ang isinampa laban sa kanya na kalaunay ibinasura ng Ombudsman. Para power of the Ombudsman and para to large degree mga fiscal pero rin ganung authority na mag-name ng kaso. Okay, anong problema nun? Ang problema lang nun kasi may magreklamo sa iyo, may affidavit of complaint siya, sasagutin mo counter affidavit. Ngayon, dahil wala nagreklamo, hindi ako nag-counter. So in short, para ba nung nire-resolve nila itong issue na to, hindi kami nakapagsalita. Kaya sabi ng dating Pangulo, maghahain siya bukas ng motion for reconsideration. Ang ipinuto ng Ombudsman kay Aquino ang pagkapahintulot umano nito kay PNP Chief Alan Purisima na magmando sa operasyon kahit nasuspendido. Nagpalitan pa raw sina Aquino at Purisima ng text messages tungkol sa operasyon. Ang tanong, sabi ng iba, dapat hindi ko na siya kinakausap. Ngayon, nasagot ko lang doon. Siya kasi, number one, matagal ko nakakilala. No? Siyempre, pulis siya. Alam niya yung kultura, alam niya yung personalities, alam niya yung mga sistema, yung ano yung umiiral sa mundo ng kapulisan. Galing siya sa SAF. No? Naintindihan niya yung struktura, kakayahan, kakulangan, abilidad, etc. Pwede akong kumuha ng ibang advisor na galing SAF. Pero yung sigurado ba ako na itong galing SAF na to, hindi yung, alam mo na, yung pakisama niya sa mga kasamahan niya dati. Pag medyo nalabuan siya, baka mag-quiet. No? Inaasahan natin na si Purisima at that point in time, no, sasabihin sa akin yung totoo, maski na baka makontrahan yung mga nandun. Kahapon, sinabi ni Pangulong Duterte na sa tingin niya, walang kahihinatnan ng asunto ng Ombudsman laban sa dating Pangulo. Pwede naman daw kasing konsultahin ng isang Pangulo ang sinumang nais niyang konsultahin. Salamat na nag-agree kami on that point. Pero meron kasi siya sinabi, according to the papers, lampas nun eh. Parang mali ang preparasyon ng kasong to. Bagamat tiwalang nasa panig siya ng katotohanan, inihanda na rin daw niya ang sarili sakaling siya'y makulong. Gaya ng pagkakulong kay Senadora Laila De Lima. Have you prepared for... Well, siyempre, gano'n naman parati yung attitude ko, no? Wala mawawala sa'yo if you prepare for the worst and hope for the best. So, kausap natin ang mga abogado natin, no? Binalikan ko lahat ng aking data with regards to Mama Sapano and all the other cases. Tapos, yung ini-imagine mo na rin, no? Tandaan naman, tumakbo kasi ako. Isa sa mga inambisyon natin, no, yung electoral planks natin was yung judicial reform. So ngayon, marami tayong mga kaso na nakikita na parang hindi natin maintindihan bakit gano'n naging resulta. Sabi ko sa mga kapatid ko, nung pinuntahan lang ako ng Biyernes, sabi ko na sa kanila, alam mo sa paling na katotohanan nasa atin. Pero dami naman nangyayari kayo sa sistema ng ating hudikatura, no? O bakit huwag natin sabihin sistema, pero nangyayari kayo as far as the issue of justice is concerned, will give you a lot of questions. Si Aquino ang nagtalaga noon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaya marahil, mayroong aligasyong pinoprotektahan umano nito ang dating Pangulo. Lalo na nang ibasura ni Carpio Morales ang reklamo laban kay Aquino tungkol sa DAP o Disbursement Acceleration Program. Pero ngayon, si Morales ang magsasampa ng kaso laban kay Aquino. In-appoint ko nga si Justice Carpio Morales. Basically, tandaan mo, o-taking ko sa kanya rin.
Dahil nagsang-ayon kami doon sa, doon sa batas. Parang kaisa-isa siyang maliwanag sa isang punto ng batas na parehong interpretation namin. So parang pinakita sa akin doon na collegial body Supreme Court pero independent siya at maninindigan siya doon sa kanyang pananaw. At yun ang kailangan natin sa isang ombudsman. Jessica, inaantabayanan nga bukas ang paghahain ng motion for reconsideration ng mga abogado ni dating Pangulong Aquino sa Ombudsman. Jessica. Clarification, Lay, magfa-file ng motion for reconsideration si former President Aquino on the basis nung sa tingin niya hindi siya nabigyan ng pagkakataon to explain his side. Pero binanggit ba niya kung yung motion for reconsideration niya na yon has anything to do with the charges being filed against him, which is usurpation of authority and graft? Jessica, ang inaasahan natin na lalamanin nung motion for reconsideration ni dating Pangulong Aquino ay una, yun nga sinasabi niya na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sagutin itong mga charges na ito. At pangalawa, yung kanyang defense dito sa ipinakakaso laban sa kanya na usurpation of authority at graft. Will he question yung charges against him? Kasi this is in connection dun sa observation ni President Duterte, no? As he expressed kahapon na parang mali daw yung charges. Kasi as President, you can usurp any power. Yun ang intindi ni President Duterte. So I think ang kasunod nun parang kunu-question ni President Duterte kung talaga bang deliberate na finailan siya ng maling charges so that the charges are bound to fail, no? Parang moro-moro yun ang himig. Did the former President Aquino mention anything about yung specific charges being filed against him? Kung ano ang reaction niya dito sa usurpation of authority and graft? Ang sinasabi niya, Jessica, ay wala siyang, pagdating doon sa usurpation of authority at graft, ay wala siyang ginawa na paglabag dito sa mga batas patungkol sa mga ito. Tinanong din natin siya kanina kung anong masasabi niya doon sa doon sa statement ni Pangulong Duterte na sinasabi nga na bound to fail itong ipinakakaso laban sa dating Pangulo at kung ang dating ba sa kanya nito ay parang ipinagtatanggol ba siya ni Pangulong Duterte. Ang sinabi niya ay you can see it in both ways. Pwedeng oo, pwedeng hindi dahil kung susuriin naman daw yung sinasabi nung ilan sa mga cabinet secretaries ni Pangulong Duterte gaya ni Justice Secretary Aguirre at ni Salvador Panelo ay sinasabi naman nito na tama yung ikinaso laban sa kanya. Pero may sinabi rin si dating Pangulo na may nabasa din siya na naging pahayag ni Pangulong Duterte na tila mali nga yung naging preparasyon ng kaso laban sa kanya, kaya hindi ito magtatagumpay. Jessica. Okay. Lay, ngayon na nabuksan muli itong issue on Mama Sapano encounter, no? Ang napag-uusapan, nasa sentro yung usapan tungkol nga dito sa specific charges against former President Aquino o yung on the relationship nila ni Purisima, no? Kung bakit niya inutusan pa rin si Purisima gayong suspended ito. Pero I think another big question or probably the bigger question that should be asked is nangyari na yung encounter, naipit na yung mga SAF-44 doon sa encounter site and yet based on yung mga nagtranspire ng mga hearings sa Senado and even sa Congress, no, parang isang buong araw na walang natanggap na tulong yung mga naipit na SAF-44. And the President at that time was in Zamboanga, no? He was aware of the situation. I don't remember ever na natanong siya bakit hindi siya nag-utos na tulungan yung mga naipit na SAF-44. Kasi I think yun ang ikinakasama rin ng loob hanggang ngayon ng mga namatayan. No? Bakit pinadala yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak na pumasok sa teritoryo ng kalaban para sa isang importanteng misyon,
Pero nung sila ay naipit, walang tulong na natanggap yung sa 44. The president, again, I repeat, no, the president was in Zamboanga at that time. He could have ordered some help para dun sa mga sundalong naipit, but he didn't do anything. Kung yun ba ang nangyari, was he ever asked that, Lay? Kanina, Jessica, yung tungkol sa dun sa naging papel ni dating PNP Chief Purisima, ang sinabi niya, hindi niya inutusan si Purisima na bigyan siya ng update. Pero natural lamang na konsultahin niya si Purisima dahil nga kabisado nito yung operation. At kung matatandaan natin, dati pang sinasabi ng dating Pangulo na hindi siya nagkulang sa paalala kay na Peñas na magsagawa ng proper coordination sa militar na hindi ginawa ni na Peñas. So yun yung nakikita niyang naging pagkakamali kung bakit naging malagim yung kinahinatnan nitong Mamasapan operation. Okay, but that was before the mission or before the encounter. Ang tanong ko, nung nangyayari na yung encounter at naipit dun yung SAF, and we're not talking here of several hours lang, ha? Parang maghapon na naipit sila. And the president knew what was happening in Mamasapan. Pero ang tanong, I'm not sure kung natanong na ito, bakit hindi pinadalhan ng tulong yung mga naipit na SAF? Yung bahagi niyan, Jessica, ay hindi natalakay kanina dun sa ating panayam sa kanya dahil ang pinag-usapan kanina ay yung sagot niya dito sa pinapakaso laban sa kanya ng ombudsman. Okay. Maraming salamat sa'yo. Let's leave it at that. Lay Alves.